Recording in progress. Okay, so good morning, grade 10 students. So, nandito tayo ngayon para pag-usapan yung ating pang topic na Bill of Rights ng 1987 Constitution. So, ang ating pag-uusapan ay ang ating mga karapatan bilang mga mamamayang Pilipino. So, itong dokumento na ito ay matatagpuan na rin sa ating pong saligang batas kung saan ito yung nagbibigay sa atin ng karapatan na mamuhay ng maayos bilang mga mamamayang Pilipino. Okay, so sabi dito, ang mga karapatang ito ay nararapat na taglay ng bawat individual, ng bawat mamamayang Pilipino dahil taglay nito ang dignidad ng isang tao, anuman ang kanyang katayuan sa lipunan at kalayaang pang-ekonomika. So, ibig sabihin, lahat tayo, regardless of our status in life, regardless kung mayaman ka man or mahirap, so tayo ay may kalayaan na matamasa itong mga karapatan na nakalista dito sa Bill of Rights. So ito, again, Bill of Rights. So ito ay matatagpuan sa Article 3, 1987 Constitution of the Philippines or ng Republika ng Pilipinas. Okay, so again, pag sinabi, konting review lang, ng konting mabilisan lang, pag sinabing constitution, sabihin, sa ligang batas. Ito yung batas ng mga batas. Ito yung pinakabatayan ng mga batas na meron tayo dito sa atin pong bansa or sa anumang mga bansa, meron silang tinatawag na constitution or saligang batas. Sabihin, ito yung batayan ng pamumuhay, yung batayan ng paggawa ng mga batas na meron sila sa isang bansa. Sa atin, ang tawag sa atin ay tinatawag ng 1987 Constitution. Sa 1987 Constitution, matatagpuan nyo doon yung tinatawag na Article 3. Article 3, nandoon yung tinatawag natin na Bill of Rights. So ito yung listahan ng mga karapatan na mayroon tayo bilang mga Pilipino. So umpisahan natin. So sa Section 1 ng Article 3 nakalagay doon ang pinaka-general statement ng Bill of Rights. Kumbaga ito yung nagko-cover, nag-encompass ng lahat ng mga karapatan. Kumbaga ito yung pinaka-general na rights na meron tayo. Basta ito yung makabisado ninyo, sobrang ano na siya, sobrang malaking bagay na siya. No? Kasi lahat tayo may karapatan sa buhay, sa kalayaan at karapatan. Yun yung pinupunto ng Section 1. Kalagay dito, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So ito yung pinag-usapan natin nung nakaraan dun sa mga uri ng karapatan. So kung natatandaan ninyo yun, meron tayong tatlong uri, yung natural rights, constitutional rights, and statutory rights. So yung natural rights, nakabatay siya dito sa section 1 natin. No person shall be deprived of life, liberty, or property. Pero tulad nga nung sinabi ko sa inyo noong nakaraan, sa Universal Declaration of Human Rights, ang ginamit nila hindi property. Okay, yung term na ginamit nila hindi property. Ang ginamit nila ay security of the person. Okay, security of the person. On the other hand, sa United States, ang ginamit nila na word or term ay the pursuit of happiness. So instead of property, the pursuit of happiness. So doon tayo magkakaroon ng conclusion na yung tinutukoy na property dito, hindi luho. Okay? Yung property, although kung halimbawa na umaangat na yung estado sa buhay, unti-unti, di ba, lumalaki yung ano, ang yung mga kakayahan na makakuha ng iba't ibang mga ari-arian. Pero in basic, in the fundamental perspective, ang pinupunto natin dito ay yung ari-arian na magsusustain, magpe-preserve ng buhay mo bilang isang tao. Okay. So, isa-isahin natin, no? No person shall be deprived of life. So, walang karapatan ng sino man, regardless kung government man yan, isang taong makapangyarihan man yan, o kung sino man yan, na kunin ang buhay natin bilang mga tao. Okay? So, walang sino man. Kung halimbawa man na meron tayong death penalty, well, in fact, ngayon naman sa kasalukuyan, wala tayong death penalty, 'di ba? So, kung halimbawa man na mayroong mga ganun na batas, 'di ba? Sa kasalukuyan, hindi tayo basta-basta pwedeng patayin na lang ng kung sino or mabigyan ng ganong parusa na death penalty. So, kinakailangan lahat yan ay dadaan sa proseso. So, ibig sabihin ng due process of law, so mayroong paglilitis, so may pagpapakita ng ebidensya,
So dadaan ka sa korte, bibigyan ka ng tagapagtanggol, bibigyan ka ng attorney, bibigyan ka ng karapatan na magsalita, ipagtanggol ang iyong sarili. So merong due process bago ipataw ang kaparusahan ng death penalty. Okay, pero syempre, dito naman sa ating bansa, tulad ng pinag-usapan natin ng third quarter, ito ay naamyendahan. Okay, so wala na po tayong death penalty sa kasalukuyan. So pag-uusapan pa natin yan sa isang section ng 1987 Constitution, pero sa ngayon yun na lang muna. Okay, so wala po tayo death penalty. So ang pinakamabigat na parusa na meron po tayo ay reclusion perpetua or habang buhay na pagkakakulong, life imprisonment. Okay, so liberty, so walang karapatan ng sino man na tanggalan tayo ng kalayaan. So walang karapatan ng sino man na basta-basta na lang tayong ikulong ng mahabang panahon na tinatrato tayo na parang hindi tao, na para tayong inaalipin. Ayan. So hindi tayo basta pwedeng ikulong na lang ng basta-basta ng kahit na sino, regardless kung private individual man yan, regardless kung government man yan. Kung government yan, hindi tayo basta-basta pwedeng ikulong na lamang nang hindi dumadaan din sa proseso. Hindi tayo basta pwedeng ikulong na walang warrant of arrest. Pwera na lang kung tayo gumagawa ng krimen sa akto. So mamaya pag-uusapan natin yan sa section 2. So, pag kinulong tayo ng kahit na sino, private individual man yan or government man yan, tawag doon illegal detention. So, bawal yun sa batas. So, no person shall be deprived of life, liberty, or property. So, hindi tayo basta-basta pwedeng kuhaan ng ating ari-arian, okay, ng ating property. Okay? So, kung halimbawa man nakakam kami ng ating property, kinakailangan ito ay dumadaan sa legal na proseso. Okay po, so kinakailangan ito ay dadaan sa legal na proseso. Halimbawa, kung titignan natin, may mga kaso tayo, halimbawa, di ba, laging nilang sinasabi, ang hindi pagbabayad ng utang ay hindi ka daw makukulong doon. Or rather, ah, may mga lumalabas sa social media na ang hindi pagbabayad daw ng utang ay hindi ka makukulong doon. Pero kasi nakalagay sa ating constitution, which yung pag-uusapan natin sa bandang huli na ito eh. Pero lagyan lang natin ng example itong section 1. Nakalagay sa constitution natin, hindi ka makukulong. Okay? Hindi ka makukulong. Nakalagay doon, no person shall be imprisoned because of debt. Sabihin, dahil sa utang. Hindi ka pwedeng makulong. Pero, pwede kang kasuhan ng civil case. At sa civil case, kung halimbawa na mapatunayan na hindi ka nagbabayad ng utang mo, wala kang ibang pwedeng ipambayad, pero meron kang mga ibang mga property na pwedeng sabihin natin ay katumbas ng utang na meron ka. So, yun yung pwedeng gamitin na tinatawag na enforcement of civil case. Ibig sabihin, ang mangyayari, kung di mo kayang bayaran yung utang mo, yung property na meron ka na pwedeng katumbas ng utang mo, pwedeng kamkamin yun. Either bilang kabayaran na dun sa utang mo, or kung halimbawa man, kakamkamin mo na nila yung property ng pinag-utangan mo, and kung halimbawa meron ka ng pambayad dun sa utang mo, ibabalik nila yung property. That is an example of civil case. No? So, meron bang proseso doon? Dumaan ba siya sa proseso? Oo, kasi nireklamo ka sa korte. Kung nireklamo ka sa korte at napagdesisyonan din sa korte na pagkasunduan na bilang kabayaran dun sa mga inutang mo, oh, ito na lang muna yung mga property ko o yung property na meron ka ang kukunin sa'yo. Ngayon, kung halimbawa makabayad ka, ibabalik sa'yo. Ngayon, kung sasabihin or mapagkakasunduan ay yung property na yung mismong pambayad doon sa utang mo, o hindi, hindi mangyayari. So, dumaan siya sa proseso, yes. Okay? Kasi pinag-usapan sa korte. At yun yung napag-desisyonan sa korte. Okay? So, yung sumunod na statement, yung sumunod na clause nakalagay dito, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. So, ibig sabihin nun, sa harapan ng batas, pantay ang pagtrato na meron tayo. Okay? Nakakatanggap tayo na pantay na proteksyon mula sa batas. So, dalawang konsepto yan, no? So, equal protection, so ibig sabihin equality. So, ibig sabihin ng equality, ibig sabihin ba nun, kung halimbawa mamimigay ako ng bigas, ibig sabihin, kung halimbawa na meron akong bigas dito, mayaman, mahirap man yan, lahat sila makakatanggap ng tigi 1 kilo. So, yun yung equality, di ba? Yun yung konsepto natin ng equality. So, pantay-pantay ang matatanggap ng bawat isa. Okay? Pero meron na tayo isa pang konsepto na tinatawag na equity. Ano yung equity? Ibig sabihin,
Depende sa sitwasyon mo, okay? Depende doon sa kung ano yung kalalagayan mo sa buhay. Matatanggap mo kung ano yung nararapat para sa'yo. Okay? So, ibig sabihin, ang batas na meron tayo ay ibinibigay yung proteksyon na nararapat para sa isang tao. Diba? Tulad nga nung nakalagay dito sa, sa picture na para mas ma-visualize natin na maayos. So, sa equality, lahat tayo pantay-pantay ang matatanggap. Diba? Pantay-pantay. Matangkad ka man, hindi ka matangkad masyado, at hindi ka matangkad. Pantay-pantay ang nakuha ninyo. Pero daw sa konsepto ng equity, dahil ikaw yung pinaka nangangailangan, ba? Ikaw yung pinaka nangangailangan at nararapat na bigyan ng tulong. So ikaw yung binibigyan ng tulong batay sa sitwasyon na kinakailangan mo. Halimbawa, di ba, yung pinag-usapan natin noong nakaraan, ang isang akusado, meron siyang karapatan. Okay? Yung rights of the accused. Kasama yan sa constitutional rights. So, kung matatandaan natin, ang sabi, pinag-usapan natin, pag sinabing karapatan ng akusado, meron siyang karapatan na magkaroon ng tagapagtanggol, right to counsel, or right to attorney. Magkaroon siya ng magkaroon siya ng ng ah, tagapagtanggol niya. Okay? So, kung hindi niya kaya na maka-afford ng isang abogado dahil siya isang maralita, dahil siya isang mahirap, ibig sabihin ba nun, hindi na siya magkakaroon ng abogado? Ibig sabihin ba nun, dahil sinabihan naman natin siya, meron kang karapatan na pumili ng sarili mong abogado. Ang problema, wala siyang kakayahan na kumuha ng abogado. Ibig sabihin, oh, okay na yun, yun na yun. Hindi. Ibig sabihin, bahagi din ng proteksyon ay binibigay ng ating pamahalaan sa mga maralita ay magkaroon din sila ng sarili nilang abogado at mabibigyan siya or mabibigyan sila sa pamamagitan ng ating tulong, sa tulong ng gobyerno, which is yung tinatawag natin na Public Attorney's Office. Sa pamamagitan ng Public Attorney's Office, so nabibigyan ng tulong yung mga maralita. Pero sa standard ng Public Attorney's Office, hindi naman lahat ay binibigyan. Kung halimbawa na ikaw ay lumagpas doon sa standard nila, kasi meron, kung di ako nagkakamali, meron yung meron silang limit, may ceiling yan ng sweldo. Isa sa mga pinagbabatayan nila yung sweldo ng isang tao, kung di ako nagkakamali, no? So, pag lumagpas ka dun sa ceiling ng sweldo na yun, hindi ka nakasama, hindi ka na-cover ng Public Attorney's Office na yun. Kasi kung di ako nagkakamali, maralita ang tinutulungan ng ating mga abogado. Okay, so ng ating Public Attorney's Office, binibigyan ng abogado. So, palibang mayaman ka naman at may kakayahan ka na kumuha ng abogado, sarili mong abogado. So, you can afford one. Okay, you have the liberty, you have the freedom to choose one. Okay? So, yun. Balikan lang natin. So, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Sabihin, lahat tayo, binibigyan tayo ng protection, nakakatanggap tayo ng protection mula sa batas na ipinatutupad ng ating gobyerno at tinutulungan tayo batay sa sitwasyon na meron tayo. Okay, binibigay yung nararapat na tulong para sa atin. Next, section 2. So nakalagay dito, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. So dito, sa section 2, ito yung karapatan natin na hindi tayo basta-basta, number one, papasukin ng sino man dahil meron silang hinahanap na ebidensya sa isang kaso. Okay? So, di ba meron tayong tinatawag na search warrant. Yung search warrant, ito ay isang written document, written order na pinirmahan ng isang husgado, ng isang judge. So, ibig sabihin, ang search warrant ay nagmumula sa korte na pinirmahan dapat ng isang husgado or ng isang judge. Okay? So, yung search warrant na yon, balikan natin yung section 2. So, yun lamang yung kaso or yun lamang yung kaparaanan para ang mga police or yung mga authorities ay makapasok sa ating tahanan para hanapin ang isang bagay
Okay? Sa ating tahanan or sa ating properties. Okay? So, hindi tayo basta-basta pwedeng halughugin ng kung sino man. Okay? Nang wala silang daladalang search warrant. Okay? Again, ulitin natin, ang search warrant ay ginagamit ng mga officers, ng mga authorities, specifically ng mga police, para maghanap ng mga ebidensya para sa isang kaso. Ngayon, kung halimbawa wala silang may ipapakita na search warrant, then illegal ang magiging paghahanap nila sa ating property. Kung halimbawa nasa tahanan man natin yun, sa ating tahanan. Okay, so hindi tayo basta-basta pwedeng pasukin na lamang ng kung sino mang authority na yan, kahit sino pa yan, nang walang search warrant. At uulitin lang natin, ang search warrant ay nagmumula sa korte na pinirmahan ng isang husgado. Kinakailangan merong pirma. Kasi ito yung magpapatunay na ibig sabihin, ang search warrant na yun ay legal, official, at may approve ito, aprobado ito ng nakatataas. Okay po. So, yun yung ah yun yung search warrant. Ngayon, yung konsepto ng warrant of arrest. Okay? Yung warrant of arrest. So, pag sinabing warrant of arrest, ito yung dokumento or order coming from the court. Same thing lang din kay search warrant. Coming from the court na pinirmahan din ng husgado. Pero ang purpose ay hindi para maghanap ng dokumento, kundi para arestuhin ang isang tao. Okay? So, ang purpose, ang goal ng warrant of arrest ay para arestuhin ang isang tao. Okay po? So, hindi tayo basta-basta pwedeng arestuhin na lamang ng isang arresting officer, ng isang police, nang wala siyang warrant of arrest. Okay? So, ang warrant of arrest at ang search warrant ay ini-issue, okay? Inaaprobahan lamang, pinipirmahan lamang ng isang husgado if ever meron silang probable cause. Ibig sabihin ng probable cause, well-founded belief, kung halimbawa ang warrant of arrest to, well-founded belief na merong matibay na batayan para ikaw ay aresto. Okay? So, kumbaga lahat ng sirkumstansya, may mga ebidensya sila siguro na kasalukuyan on working evidence na lahat ay tumuturo, maaaring tumuturo sa iyo. Okay, doon sa isang tao na yun. Okay. So, the same thing din sa search warrant. So, merong probable cause, merong well-founded belief na itong isang bagay na ito or itong isang communication na ito, itong isang property na ito, okay, bahagi ng property na meron ka ay maaari magamit bilang ebidensya sa isang kaso. Okay? So, yun siya. So, meron munang probable cause. Okay? So, in terms of the search warrant, nakatagay dito no, sa bandang dulo, sa latter part ng statement. Sabi dito, the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched. Okay? And particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Okay? So, ibig sabihin, hindi basta-basta pwedeng general ang nakalagay lang doon sa search warrant or doon sa warrant of arrest. So, ibig sabihin, particular siya. Ibig sabihin, specific. Specific kung ano yung kukunin na bagay, kung halimbawa search warrant man yung daladala ng mga ng mga police rather, ng mga authorities. Sabihin, doon sa search warrant na yun, dapat klaro ano yung kukunin ninyo. Saan kayo maghahanap? Hindi basta-basta pwedeng hahalugugin lang kayo na basta maghanap lang kami. Hindi, dapat doon sa order, klaro, ano yung hahanapin ninyo? Anong ebidensya yan? Yan. The same thing din sa warrant of arrest. Specific siya. Sino yung huhulihin ninyo? Anong description yan? Okay. So, yun siya. Ngayon, meron tayong mga kaso or situations wherein yung warrant of arrest ay hindi na siya kinakailangan. Ibig sabihin, yung isang tao pwede siyang arestuhin regardless kahit walang warrant of arrest. So, kailan yun nagaganap? So, una, yung tinatawag natin na in flagrante delicto. Yung English translation niya, caught in the act. Ano ibig sabihin doon? Ibig sabihin, yung krimen, kitang-kita, huling-huli ka na witness ng arresting officer or ng authority, ng police, na ginawa mo yung krimen. Okay, na ginawa mo yung
yung, yung krimen na yun, no? Yun. So, pangalawa, ibig sabihin, pwede ka rin hulihin ng isang arresting officer ng police kung halimbawa, kasalukuyan mong ginagawa yung krimen na yun. Okay, is about or actually being committed. Eh, kita-kita niya na ginagawa mo yung krimen na yun. Or, pangatlo, gagawin mo yung krimen. Okay? So, para mas malinaw, no? So, ibig sabihin, yung pulis, nakita ka niya na nambugbog ka. Okay? Or, nakita ka ng pulis na nambubugbog ka. Or, nakita ka ng pulis na mambubugbog ka ng tao. So, ang gagawin niya, huling ka niya. Okay? Kasi nakakita siya ng isang krimen. So, kinakailangan niya, pigilan niya. Caught in the act ka. Sabihin, nakita ka niya mismo, akto. Aktual mong ginagawa, gagawin, or ginawa yung kaso or yung krimen. Okay. Pangalawa, hot pursuit. Ano yung hot pursuit? Ibig sabihin, yung arresting officer or yung police, hindi niya nakita, pero merong testigo. At yung testigo, nagsumbong sa police. Nagsumbong sa kanya, dun sa arresting officer. So, ibig sabihin, yung krimen, hindi nakita ng arresting officer, pero merong witness. Yung witness nagsumbong. Okay, nagsumbong siya sa police. Pangatlo, huhulihin ka ng police kasi mayroong testigo, mayroong mga nakakita at nagsumbong sila sa arresting officer na ginawa mo ang krimen na yun. Hot person. Pangatlo, hindi na kinakailangan ang warrant of arrest if ever ikaw ay takas. May dalawang uri tayo ng takas. Doon muna tayo sa isa, yung prisoner. Pag prisoner, ibig sabihin, may conviction ka na, may judgment ka na. Ibig sabihin nun, ikaw yung tao or let's say, criminal na meron ng judgment. Ibig sabihin nun, meron ng pataw na parusa. O, 10 taon kang kukulong. Problema ang ginawa mo, tumakas ka. Okay? So, kung halimbawa tumakas ka, matik, kung halimbawa makita ka ng arresting officer, pwede ka nilang hulihan. Kasi meron ka naman talaga, ano ka naman eh, kumbaga parang, technically speaking, nasa loob ka na dapat ng kulungan, pero ang ginawa mo, tumakas ka. Okay? And yung isa, detainee. Pag sinabing detainee, ikaw ay kasalukuyang nililitis. Okay? Kaso, nasa kustodiya ka na mga pulis. So, dalawang bagay kung bakit nasa kustodiya ka ng mga pulis. So, una, siguro, hindi ka pwedeng mag hindi ka pwedeng magpiyansa. Okay? Kasi base sa conditions, pag-uusapan din natin to sa isang bahagi ng atin pong 1987 ng Section 3, ng Article 3 ng Section ng ating 1987 Constitution. May dalawang bagay para hindi ka makapagpiyansa. Una, reclusion perpetua ang parusa dun sa krimen na ginawa mo. Pangalawa, napakalakas ng kaso. I mean, ng ebidensya. Lahat ng ebidensya tumuturo papunta sa'yo. So, yung dalawang yun, kapag nag-exist yung dalawang yun, yung conditions na yun, hindi ka pwedeng mag-bail, hindi ka pwedeng magpiyansa. Or, kaya, nasa kustodiya ka pa rin ng mga pulis kasi wala kang kakayahang magpiyansa. Okay, so detainee ka. So habang nililitis, kailangan mong magtiyaga na makakulong doon sa iyong sa piitan ng mga pulis sa kulungan kasi hindi ka makapagpiyansa. Wala kang pera para magpiyansa. Okay? So, problema, habang ando sa kustodiya ka ng mga pulis, tumakas ka. Okay, so pwede kang arestuin kasi detainee ka nga eh. Nasa kustodiya ka ng mga pulis. So, pwede ka lang naman pakawalan kung halimbawa na makapagpiyansa ka. Okay? So, next, Section 3, Subclause 1. So, sa Section 3, Subclause 1, sabi dito, the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. Subclause 2, sabi dito, any evidence obtained in violation of this or the preceding section shall be inadmissible for any purpose in any proceeding. So, ito yung right of privacy natin. Okay? Ito yung basis natin ng privacy. Diba? So, di ba madalas natin
binibida yon lagi. Meron akong privacy, meron akong privacy. So ano ba yung basis natin doon? Ang basis natin doon ay Section 3 ng Article 3 ng 1987 Constitution. Ito yung fundamental basis. So mamaya ipapakita natin yung batas mismo. Okay? Yung executionary law or yung batas na mismo pumoprotekta sa atin. Kasi yung 1987 Constitution, ito yung pinaka-basis ng batas na meron tayo. So, dito, Section 3, ito yung nagbibigay sa atin ng protection sa ating privacy. Okay, so yung subclause 1, to be more specific, ito yung nagbibigay sa atin ng karapatan na magkaroon tayo ng privacy bilang mga tao. Specifically, sa mga communications and correspondence na meron tayo. Be it in a digital format, sabihin, sa Facebook, sabihin, sa cellphone, yan, sa laptop natin, lahat ng mga bagay na meron tayo doon, yung mga files na meron tayo, yan basta-basta pwedeng galawin nang walang pahintulot na nanggagaling sa'yo. Okay? Hindi yan basta-basta pwedeng galawin ng kung sino man. Regardless kahit mataas na tao pa yan. Kasi privacy mo yun. Okay, yun yung privacy mo. Pero kung ito ay pagbibigyan, okay, ibig sabihin, merong utos ng korte upon lawful order of the court. Kasi maaari na ito ay tulad ng kanina dun sa section 2, magagamit bilang ebidensya sa kaso, bahagi ng search warrant. So, ito'y bibigyan ng utos mula sa korte. Dahil doon, so, kinakailangan doon makikooperate. Ngayon kung halimbawa na ito ay sapilitan na kinuha sa iyo, okay? Any private information or private files na meron ka, sapilitang kinuha yun sa iyo. Sabi ng subclause ko ng section 3, kung halimbawang yun man ay gagamitin sa loob ng court para sa isang paglilitis. Sabi dito sa subclause to, any evidence obtained in violation of this or the preceding section shall be inadmissible for any purpose in any proceeding in the court. Ibig sabihin, hindi siya tatanggapin. Tatanggapin siya bilang illegal na ebidensya. Okay po. So, yun siya. So, ano yung batas na nagpoprotekta sa ating privacy? May dalawa tayo. Actually, meron pa yata, pero ito lang yung pag-usapan natin. So, RA 4200, anti-wiretapping law. Ito yung nagbabawal sa atin na i-record yung kung anumang usapan or communication na meron sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao. Okay, so hindi ka basta-basta pwede mag-record at hindi mo basta-basta pwedeng gamitin yun nang walang consent doon sa mga tao na involved sa communication na yun. Anti-wiretapping law. Yung isa naman yung Data Privacy Act, so sakop niya yung malawak na na privacy ng isang tao. So hindi lang basta communication ang pinaprotektahan niya, but even the files, yung correspondence. So ito yung kumbaga parang evolving law na meron tayo sa nagbabagong panahon. So sinasakop niya pati yung mga digital format, sinasakop niya pati yung social media. Yan. So lahat ng privacy, lahat ng meron tayo, files na meron tayo sa digital format, sa cloud, yan, sa internet. Okay. So, pinaprotektahan ito ng atin pong batas, Data Privacy Act. Okay? So Section 4, nakalagay dito, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Okay, so ito yung nagbibigay sa atin ng karapatan na ipahayag ang ating saloobin. Okay po, ipahayag ang ating pong mga hinaing. Hindi po, ipahayag ang ating mga pananaw sa buhay. So, ito yung nagbibigay sa atin ng karapatan. Tawag dito freedom of expression, di ba? Ito yung gustong-gusto ng maraming mga kabataan. Karapatan kong magsalita, karapatan kong ibahagi ang aking nararamdaman, ang aking saloobin, ang aking pananaw. So, totoo naman yun, no? Lahat tayo mayroong karapatan na magsalita. Pero we have to understand that for every right, there is a responsibility as well. So, hindi natin ginagamit yung karapatan na to para lang siraan kapwa natin. Okay? Actually, nakalagay nga dito eh.
nakaspecific siya. Ginagamit natin yung karapatan na ito para ibahagi yung atin pong saloobin. Specifically, yung saloobin na yun ay para i-address sa government lahat ng mga hinaing na meron tayo. Para kung gagamitin mo yung karapatan na magpahayag para siraan ang isang tao, ayan, medyo may problema ka na doon. Kasi ginagamit mo na yun para i-threaten ngayon yung safety ng ibang tao, di ba? Nagsasalita ka ng mga bagay na ikasisira ng puri, ng reputasyon ng isang tao. So, pwede ka na rin kasuhan. Libel na yun. Although may karapatan ka pa rin naman doon. Okay lang yun. So, kung gusto mo i-practice yung karapatan mo na magsalita, go, so be it. Pero you have to suffer the consequence. Kung ano ba ang gagamitin mo yung karapatan na yun para sa masama. So, pwede ka nang kasuhan ng libel. Libelous speech ang tawag doon. Ayan. So, we have to understand na kaya may batas, kaya in-specify dito sa atin po, 1987 Constitution, yung karapatan natin na magpahayag. Kasi gagamitin natin yun para sa tao. Ginagamit natin yung karapatan na yun para sa ikabubuti ng lipunan natin. Okay, so may karapatan tayong ibahagi yung ating saloobin para magkaroon ng mabuting kalalagayan ng ating lipunan. Specifically, kung gagamitin natin yun para ipabatid sa gobyerno sa pamahalaan lahat ng mga gusto nating sabihin sa kanila na kailangan gawin nyo ito kasi ito yung nararapat para sa amin bilang mga mamamayan ninyo na dapat nyong protektahan at dapat nyong tulungan. Okay? So, pinaprotektahan nila tayo. Itong batas na ito. So, nakalakay din dito, nakaspecify na tawag na right of the people peaceably to assemble. So, ito yung yung right to peaceful demonstration. Okay, so yun ba yung may mga napapanood tayo na nagrarally. So, karapatan nila yon given kung susunod sila sa rules and regulations. Kasi meron diyang specific rules and regulations kung saan pwede mag-conduct ng demonstration kasi we live in a democratic country and part of the democracy, part of the democratic rules that we have ay yung bigyan tayo ng karapatan na mag-rally. Okay, although yung word kasi na rally medyo parang napaka-activist dating. Kaya nga nakalagay dito, right of the people peaceably to assemble. Lahat tayo may karapatan na magtipon-tipon at sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon na yon, sama-sama nating ipahayag ang ating saloobin. Ayan. Okay. So may karapatan tayo na magtipon-tipon at ipahayag. Sabay-sabay na ipahayag. Yan. Diba? Sabay-sabay na ipahayag. Kasi di ba sabi nila, the more na mas marami, the more na mas makapangyarihan. The more na mas magiging malakas ang tinig para ipabatid ang ating mga hinaing. So ito yung freedom of expression natin. So Section 5, nakalagay dito, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Okay, so dito sa section na to, pinapakita nito, no law shall be made respecting an establishment of religion. Ibig sabihin, ang ating estado, ang ating pamahalaan, hindi siya pwedeng mag-sponsor ng iisang relihiyon lamang. Okay? Kasi hindi in-establish ang pamahalaan, ang ating gobyerno para sa iisang grupo ng mga tao or para sa iisang grupo ng mga tao na nagpa-practice ng religion nila. Okay. Doon pumapasok yung konsepto ng separation of church and state. Hiwalay ang gobyerno at ang iglesia or hiwalay ang gobyerno, ang pamahalaan at ang simbahan. Okay. So, dito pumapasok yung konsepto na lahat naman tayo pantay-pantay pa rin. Okay? Kaya nga nakalagay, dinugtungan niya or prohibiting the free exercise. So lahat tayo may kalayaan. Kaya doon pumapasok yung konsepto din ng religious freedom. Lahat tayo may kalayaan na i-practice kung ano man yung paniniwala mo, ano man yung philosophy mo, ano man yung religion mo, ano man yung prinsipyo mo sa buhay. Go! So be it. As long as hindi yan makakapanakit ng kapwa, hindi yan magiging threat sa lipunan natin. So be it. Okay? So, dalawa yung konsepto, no? Nakalagay dito, no law shall be made respecting an establishment of religion. So, walang isang reliyon na ini-sponsor ang gobyerno.
Lahat ng tao ay pinoprotektahan. Wala siyang tinatangi na sponsoran. Lahat tayo ay pinoprotektahan. Tinataguyod ng gobyerno dahil pare-pares tayong tao at mamamayan. So, separation of church and state. Pero, hindi rin tayo pinipigilan ng pamahalaan na i-practice yung kung ano yung paniniwala at relihiyon na meron tayo. Kaya nga, dun sa kasunod na mga statements, nakalagay na free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Okay, so ibig sabihin, lahat tayo may kalayaan. Lahat tayo may karapatan na i-practice yung religion natin. At hindi dapat magiging hadlang yung paniniwala natin para matamasa rin natin yung ating civil and political rights na meron tayo. Civil rights, political rights. Okay? So lahat tayo may kalayaan na i-practice yung kung ano man yung paniniwala natin. Section 6, nakalagay dito sa Section 6, the liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health as may be provided by law. Okay? So, ito naman yung nagbibigay sa atin ng karapatan na magkaroon ng maayos na tahanan at lumipat sa isang maayos na tahanan batay sa ating pangangailangan. Okay, so ito yung nagbibigay sa atin ng karapatan na pumili ng tahanan natin. Kung saan tayo titira, kung saan tayo lilipat, kung saan yung sa tingin natin ay maayos sa tahanan natin bilang mga individual, bilang mga mamamayan. Okay, so walang batas ang dapat ipatupad na magsasabi na bawal ka na lumipat. Bawal ka lumabas ng bahay mo. Okay? So, meron na lang, nakalagay dito, except upon lawful order of the court. So, maaari kasi siguro na itong tao na to ay may matibay na batayan, may probable cause na naging batayan ng korte para sabihin, ops, dyan ka lang, malamang, actually, mga ano lang yun eh, usual case, criminal ka or ikaw ay terrorist na kinakailangan ilimit ang galaw mo. Nagsuspetsyan na may matibay na batayan except upon lawful order of the court. Kaya nga yung sumunod, ang nakalagay dito, neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health. Nakalagay dito yung right to travel natin. So hindi tayo basta-basta pwedeng bawalan na lumabas ng bahay, lumabas at maglakbay, pumunta sa isang lugar, mula sa isang lugar. Pero nakalagay dito, may exceptions. Except in the interest of national security, public safety, or public health. So, ano ibig sabihin nun? So, kung matatandaan ninyo, noong 2020, nagkaroon ng pandemic at nagpatupad ang ating pamahalaan ng tinatawag na quarantine restrictions. Okay, so, na-impaired, okay, napigilan yung ating right to travel during that time kasi bawal lumabas. Bawal kang pumunta sa mga malalayong lugar. Di ba? Bawal lumabas, bawal pumunta sa mga malalayong lugar. So, unconstitutional ba yon? Unconstitutional yun kung walang pandemic. Pero dahil may pandemic during that time, that is considered as a public safety, public health. Okay. So, kaya nagkaroon ng restrictions. Kaya nagpatupad din sila ng batas. Ibahagi yun ng pag-iingat para sa publiko, para sa mga tao. Kasi nga, merong pandemic, merong COVID-19. Okay? Sunod. Section 7. Sa Section 7 naman, nakalagay dito, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizens subject to such limitations as may be provided by law. So ano ibig sabihin nito?
yung atin pong mamamayan, tayo bilang mga individual, mga mamamayan, mga mamamayang Pilipino, may karapatan tayo na malaman kung ano yung mga ginagawa ng ating pamahalaan. Actually, nakalagay dito, specific nga yung nilagay eh. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions. Ayan. Kaya nga, di ba, meron, may tinatawag na Freedom of Information Bill. So, yung atin pong mamamayan, may karapatan na malaman kung ano ba yung mga ginagawa ng ating pamahalaan, lalo pa sa pondo na meron tayo. Yun yung karapatan yun. Karapatan yun ng atin pong mga mamamayan. Okay? Kasi bilang mga mamamayan ng ating bansa, tayo yung pinanggagalingan sa pamamagitan ng taxes, sa pamamagitan ng boto natin. Kaya lang naluklok yung ating mga gobyerno, yung ating pong mga opisyal sa gobyerno. Kaya yung kung ano man yung mga ginagawa nila, karapatan nating malaman kung ano yun. Kaya nga, di ba, dito sa Valenzuela, kung mapapansin ninyo, meron tayong makikita na mga karatula na malalaki. Tapos may mga nakalagay doon. Project. Okay? Rehabilitation of family park, kunyari. Tapos nakalagay doon yung presyo. Oh, blah, 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 blah. Ganyan. Presyo. Oh, nakita ko nga yata doon, may nakalagay doon. Million, parang gano'n. Tapos yung contractor, sino yung contractor doon? Yan. So, kalayaan natin yun. Karapatan natin na malaman yun. Bahagi yun ng karapatan natin. Kaya dapat binabasa nyo yun. Para alam ninyo, oops, saan na pupunta yung pera? Ni-rehabilitate. Paano? Ano yung expenses? Di ba? So actually, may kalayaan nga tayo na malaman. Ano yung paano ginastos yun? Ano yung breakdown nun? Di ba? Freedom of information. Yun yung sinasabi ni dating senador na former senator Guillermo Santiago. Part ng transparency nila yun. Eh, part ng transparency nila. Kaya nga, di ba yung presidente rin natin, may tinatawag siyang State of the Nation Address na nire-report niya lahat ng mga ginawa niya bilang isang presidente. Okay. So lahat ng presidente mandated na mag-SONA. Yung SONA na yon supposedly, yun ay report niya sa taong bayan na ito yung ginawa ko bilang isang presidente. Okay? So, yun siya. Sunod, Section 8. Dito na tayo siguro magtatapos. Tutuloy na lang natin ito sa susunod. Pero, kung halimbawa magkaroon na ng pasok sa susunod, i-review pa rin naman natin to para sa mga estudyante na hindi kayang i-view itong video na ito, no? Maybe because of uh, internet reasons, hindi kaya yung sobrang laki ng data sa pag-view nito. So Section 8, nakalagay dito, the right of the people, including those employed in the public and private sectors, to form unions, associations, or societies for purposes that contrary to law shall not be abridged. So ano naman to? Yung Section 8, ito yung nagbibigay ng karapatan sa mga tao, lalo na doon sa mga nagtatrabaho, na magkaroon sila ng organization, union, kumbaga. So, mahalaga yun para na sa ganoon, magkaroon sila ng mga tao na susuporta sa kanila bilang individual. Okay. So, lahat ng mga employed, lahat ng mga tao may trabaho, be it in the private sector or be it in the public sector, sa government man yan, may karapatan sila na magkaroon ng association. Yung association na yon, hindi yun nandoon para ipabagsakin ang kumpanya or pabagsakin ang gobyerno. Nandoon yun para tulungan yung mga individual para magkaroon sila ng katuwang nila. Okay? Magkaroon sila ng kasama. Halimbawa ba na kinakailangan nilang tulong. Yan. Kaya nga, di ba may mga association na minsan, halimbawa, yung isang tao, pag nangangailangan,
yung mga association na yun, nagtutulong-tulong sila, nagbibigay sila ng mga ano nila, ng kanilang mga kanya-kanyang mga tulong. Halimbawa, tulong pinansyal kasi halimbawa itong tao na to namatayan. Okay? So, tapos yung pera naman, hindi naman automatically makukuha yung kanyang mga benefits sa kung saan-saan na mga ah, sabihin natin mga benefits mula sa iba't ibang mga basta yun, yung mga natatanggap niya na pwedeng matanggap na benefits. So hindi naman agad yun kasi syempre ipoproseso pa yun, di ba? So yung mga tao na kinabibilangan niya sa isang asosasyon, magtutulong-tulong sila o itutulong financial. So that's an example of organization, the use of organization. So ito ibinubuo parang isang tao. Meron siyang magiging katuwang sa kanilang sektor na kinabibilangan. Okay, so pag-uusapan natin yung susunod pa na mga provisions ng Article 3 Bill of Rights. O sana magkaroon na ng pasok para mas magkaroon tayo ng tanungan. So mahirap kasi yung ganito na baka mamaya may mga tanong kayo. Lalo pa medyo technical ito. Bill of Rights. So pag-uusapan natin dito kasi talagang mismo mga karapatan ninyo bilang mga individual. Okay, so ayan lamang. Maraming salamat sa panonood, pakikinig ng video na ito.